ni Moses. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, page 246. Si Moses, mga kaigsunan, lahi nga pagkatao. He is an anomaly. Iyang gihinluan ng iyang kaugalingon. Iyang gihinluan ng iyang utok sa pagkahud. Iyang gihinluan ng iyang utok sa pagkatinahod. Iyang gihinluan ng iyang utok igsoon sa pagkaharianon. Iyan ang gihinluan. Gihabwa niya ang tanan sa iyang kaugalingon. Busa, sulod sa 40 ka mga tuig, ngawa na garbo nga nabilin. Nakiguban siya sa mga mananap. 40 ka tuig magbalantay sa mga mananap. Dili ni mo na matugkadigsoon nga kinaya sa tao. He's really an anomaly. Busa nagingon ang Diyos, Moses! Tapos 40 ka mga tuig nga nakiguban ikaw sa mga mananap, kuha ang mga Israelhanon, di ka sa Egypto. Luwasa sila sa ilang pagkaulipon. Iyang gibiyaan mga kaigsoon, harianong gahom, nga di po niya ikakumparar ang langit nun nga saad sa Diyos sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga nagyon, Numbers 12:3, karon si Moses, tao nga walay garbo. Wa na ilaing tao nga gisgutan nga tao nga walay garbo. Wa nagyulaing tao nga gisgutan sa Bible. Moses is a man with no pride, mga kaigsoon. Unsa ka og pulihan nato kanang pulong kanang ngalan Moses. Imong ngalan. Si Juan, tao nga walay garbo. Si Robert, tao nga walay garbo. Ipuli ko nang imong ngalan diha. Kung si Moses napay garbo mga kaigsunan, di siya makasinati. Niadtong sagbot nga nasunog, nagdilaab nga wala masunog. Di siya makasinati sa napulog kasugo nga siya midawat dito sa bukid sa Sinai. Di po niya masinati igsoon ang pagtabok sa mapulang nga dagat nga napikas. Di po niya makasinati nga 40 ka mga tuig gipakaon sila sa ginupihan ni Gismana. O mga kaigsunan, ako magayong kaninyo. Talagsaon ang naagyan ni Moses. Tungod kay ngano, siya sa katao nga walay garbo. Morita sa sala nga hilabihan. Hilabihan nga sala. Kamaot. Huno na ako ng mga kaigsunan. Ibutang ko no sa imong kaugalingon nga usaka sa 12 ka mga tinunan ni Diyos. Imo lang ibutang. Karon na minaw mo, ibutang imong kaugalingon nga membro ka sa 12 ka mga tinunan. Nakiguban ni Diyos. Naong nakigistorya. Naminaw sa mga talampagan. Ni kaon kaubang kaniya. Natulog kaubang kaniya. May baktas kaubang kaniya. Nakakita sa mga milagro nga gibuhat ni Diyos. Unya mga kaigsunan, ang mga tao nagatanaw pagkamaayo ba yun? Kaya namimbro yun sila sa 12 ka mga apostolis. Unya si Jesus kabisag mo adto, muhugop man mga tao. Sumubati kag kalipay. Grabe yun. Maayo yun nga grupo akong napilan kabisag asa may magpunsiso ang mga tao paminaw. Kaniya. Parang dakong pangutana. Kung naa ka dito apil sa 12 ka mga tinunan, wala kay pagbati ninyong 12 kung kinsa ang labing importante nga tao, wala kay inyong pagbati og kinsa gyud ang labing suod ni Hesus. Tingali mo imposible, pastor. Mga apostoles gud na. No, mga kaigsunan, dili. That's not true. Tingali mo yung ka, siyaro naman, uban-uban ni Hesus, unya mag-ilog pagkisay suod. Wala na, sila una-una, aparato basahon ni suod. Kaya ang garbo, mapunos kasing-kasing sa tao, gusto yun nila nga sila mo'y mahimong labing importante. Ang garbo gani mo tuhop sa una-una sa tao, naan igsoon, adun ni pasadaan ng Diyos kanato. Okay. Lucas 22:24. Tanawa ug wa bay garbo ang 12 ka mga apostoles.
Tanaw, wa ba sila mag-ilog o kasi labing importante nila. Ug unya adunay dakong kasamok sa ilang taliwala, 12 ka apostoles. Kay nag-ilog sila og kinsay labing dako sa ginharian sa Dios. Igsoon, 12 ka apostoles. May garbo kay nag-ilog og kinsay labing dako. Kinsay labing suod, kinsay labing importante. Apostolis na. Mawagson, si Ellen White nagingon ang Diyos nakigbatok sa garbo, labaw sa tanan mga butang. Mag-uulgod siya, masamok yun ang iyang una-una. Sa mga taong nga naguna-una nga wa sila manginahanglan sa Diyos, kay mabuhi sila bisag wala siya. Kini nga panguna-una ang mga pagbati, mao na makalilisan, makahadlok ka pagbati sa tao. Ang garbo, mahilabihan kamaot nga sala, tungkol kay kining nga sala, mo'y gahi kayo malaglag o madugmo. Si Ellen White nagingon, ang labing mangilad nga sala ang garbo, kay dili ni masayon madugmo ang garbo, mga kaigsunan. Christ Object Lessons, page 154. Akong balikon. Pride is the worst sin because it is the hardest sin to destroy. Karon paminawa igsoon nga ang garbo makahatag og kahasol sa Dios kaysa uban. Busa mga kaigsuonan, aron malikayan nato ang garbo moturok sa atong kasing-kasing. Kanunay kita, mutanaw sa atong Diyos. Kaya kung mutanaw ta sa atong Diyos, wa gyud tay garbo nga mabilin mga kaigsoon. We are nothing. We are nothing. So, tanaw na to ang atong kaugalingon mga kaigsunan. Kung kinsa gyud ta. Wa ba gyud tay garbo mga kaigsunan. Kaya kanang garbo igsoon na gani sa atong kaugalingon, ato nang gihimo nga hari sa atong kaugalingon. O kay hari man sa atong kaugalingon, siya na'y magbuot nato, mga kaigsunan. Di na ta makapangayo og tabang ngadto sa Dios. Busa igsoon, ituto kanunay nato ang atong mga mata sa atong Ginoo. Aron ang garbo, dili magkasulod sa atong kinabuhi. Kaya nagingon Lucas 22:27, kung ikaw nagunaw na nga ikaw mo'y labing importante, ikaw magahunaw na sab, kinsa may importante, kinsa may halangdon, ang nalingkod sa lingkuranan o kadtong nagdala og pagkaon. Siyempre, nitubag ang mga tinunan ni Jesus, ang labing importante, Ginoo, ang katong naglingkod. Dili katong nagdalag pagkaon. Katong server, dili to importante. Ang naglingkod. Panagin mo si Jesus, nangasayop mo. Kaya kumianhi, dili aron nga inyo kong alagaran. Miani ako kay ako mualagad. Sigson, ibutang sa atong nauna, nga kinining kalibutana, dili kita mo'y alagaron. Dili kita mo'y serbisyuhan. Kita mo'y mo serbisyo ngadto sa uban. Kumparar ni mo igsoon ang 12 ka mga apostoles. Nga gusto nilang matagusa. Gusto nilang mahimong labing dako sa ginharan sa Dios. Tutok ni Jesus. Siya mo'y pinaka ehemplo sa kasing-kasing nga walay garbo. Adlaw-adlaw nagatabang siya sa paginahanglan sa mga tao. Puno siya sa gugma ug kaluoy ngadto siya ang isig ka tawo. Ang mga tao makasabot nga ang gugma niyang kaluoy. Ug unya makita nila nga si Jesus may biya sa langit ug nakigsuod kanato nga mga taong walay mga pulos. Ang Pilipos 2:3 ug 8 nagapasantop kanato nga gibuhat ang tanan ni Jesus.
aron lang nga kita iyang dawaton taliwala sa atong pagkamakasala. Gibuhat ni Jesus, aron lang nga kita mututok ngadto kaniya. Ug unya sa nga mututok kita ngadto kaniya, makita nato unsa nato pagkamakasala. Makita nato unsa kahugaw ng atong kinabuhi. Makita nato nga di ay kita dili hidlo nining kalibutan. Busa unsa may atong ipasigarbo. Unsa may atong ipasigarbo. Kang mga tao mahalang doon, makasala sama nato. Unsa may atong ipasigarbo. Mga tao nga may muawit, makasala sama nato. Mga tao nga may muwali, may mulikyol, makasala sama ka nato. Unsa may nga natong ipasigarbo. Mga tao nga sapian, makasala sama ka nato. So, sa magyo atong ipasigarbo. Wala, mga kaiso. Mututok ta ni Jesus aron makita natong kaugalingon nga dili kayo kita importante ning kalibutan kay kita mo'y tig-serbisyo. Unya, ang gugmay igsoon mo'y pinaka-importante sa atong kinabuhi. Sige ni Jesus, walay garbo. Sa kasing-kasing. Busa kinahanglan mututok kita ngadto kaniya. Ug unya atong masabtan nga niya mapulong puno sa kinabuhi o kini mo'y mupuno usab sa atong una-una. O atong makita mga kaigsunan na sa diha nga mapuno kita sa mga pulong ni Jesus. Mapuno ang atong una-una sa mga values ni Jesus nan walay luna ang garbo musulod sa atong kinabuhi o ang sala dili makasulod sa atong kinabuhi. Kunya makita nato nga kung di ta mututok ni Jesus, wa ta masayon, makaluluoy daya ang atong kahimtang sa iyang atubangan. Makita nato nga kumututok kita ni Jesus, pagkawag yun nada nato, we are nothing, makaiso. Kunya magatubo ang atong relasyon diha sa atong Jesus. Mahabuan natong atong garbo sa atong kasing-kasing og mupuyo si Jesus uban ka nato. Si Ellen G. White, adunay tambag ka na to. Christ Objections, page 160. Kung mudul kita ni Jesus, makita nato og klaro kaayo ang gugma niya nga niya ka nato. Nga niyang gugma balaan, makita asab nato kung unsa nato ka makasala og pagkadotan. Og unya mga kaigsunan. Diha kita makaingon, wa ko'y angay iday sa atong kaugalingon. Bisag unsa nako kamayong nga tao, bisag unsa nako kasapian, bisag unsa nako kabagitan. Kung kita mo tutok ni Jesus, atong makaplagan igsoon, nga wa tay panahon sa pagdaig sa atong kaugalingon. Ug nagpadayon si Ellen G. White, ang Dios magpakita kaniya kanato sa iyang pabor ngadto sa mga tao nga wala magpasigarbo sa ilang kaugalingon. Mga tao nga walay garbo sa ilang kasing-kasing. O ang balaan nga mata sa Diyos, anak kanila. Si Ellen G. White nagingon ang matinudaanon ug masaligan ng mga Kristohanon, kanunay nga sila nasubo sa mga sala, og ilang gitagag dakong bili ang pagtutok ngadto sa Diyos, og ang Diyos magpasidungog kanila. Kaya ang Diyos din magkapasidungog sa mga tao, tungod sa ilang salapi, tungod sa ilang kadungganan, tungod silang pagkapopular. Apan ang Diyos magpasidungog kanila kung kita walay mga garbo sa atong kaugalingon. Dili siya magpasidungog tungod kay kita sa very smart. No. Magpasidungog siya kanato tungod kay kita nagkinabuhi sama ni Jesus. Karon sa mga tunatag synopsis of the lesson. Sayon kayong pagsumada nato. Ang garbo iya sa yawa. Sige ni Jesus, ehemplo sa atong kinabuhi nga walay garbo. Kanunay kita mututok ni Jesus. Aron di kita mapakyas nga muturok ang garbo sa atong kagalingon. Kay once di na ta mututok ni Jesus, makita nato itong kagalingon o ang garbo muturok sa atong kinabuhi. Tingali magunong na tanga mga apostolis walay garbo. Nag-inulugay sila o kisilabing dako kanila sa ginarian sa Diyos. Muna atong batayan mga kaigsunan.
ang garbo dili dali mawala. Nagayon sila White, mo'y pinakagahi nga sala nga madugmok. Kung dili kini mawala sa atong kinabuhi, ang garbo moranig taya. Kutkuto ng metal. Hangto ng metal nga labing kagahi igsoon sa masputaw. Makita ni mo nga og makutkot na gani sa garbo. Madugmok na ka na. Ugwa na'y kagahi igsoon. Muna ang garbo igsoon. Ut-uton ang atong kinabuhi. Kaunon ang atong relasyon. Gubon ang atong kaminyon. Bulagon ang atong paragkahigala. Dauton ang atong fellowship sa iglesia. Karon mo ato tag mga practical application. Quotation ang ako ihatag karon. Igsoon tutukin ninyo maayo ang mga quotation ang ako ihatag. Paminawan na inyo ha, kay kini usa kini ka hyperbole. Figure of speech. Kanang panultion ba? Okay. Ang kwarta nga plata, kanang coin, kanunay na saba. Imong karawon, saba. Mahulog sa simento, saba. Kana, coin nga salapi. Parigsoon, ang papel nga kwarta, bisag imo nang ibundak sa yuta igsoon, way tingog. Kung sabay buti pasabot nini, nagpasabot, so when your value increases, keep yourself silent and humble. Kung sa kadugayan ni ining kinabuyas kalibutan, ang atong pagkatao murag salapi na taigsoon nga 1,000 ang atong value. Kari ato 25 centavos. Saba kayo. Sabi ninyo, kini mga sabaan, puwera lang sabta ko ninyo. Pero mga tao bitaw, kasa kayo, saba kayo. Murgalos di magkasulti ang chairman pakeo ng istorya. Igsoon kana mga coin kana sa inyong iglesia. Pero katong mga tao nga hilom-hilom lang, muna'y 1,000 na salapi. Busa kung inyong nakita inyong values kinabuhi. Uban sa gracias Ginoo nga mitubo mo, maghilom mo, magpainupsano mo. Kaya sa lapi nga dakong value, itagak ang 1,000 igsoon, may tingog. Itagak ang 25 cents igsoon, may tingog. Lain o sa igsoon, practical application. Okay? Kini. Ang mabawang nga tubig, saba kayo. Apan ang lalom nga tubig, hilom kayo. Amo ni igsoon. Kung kisa itong mga babaw, ngoy arang kasaba igsoon. Pero katong mga laom igsoon, katong mga tao nga may sulod ang utok, katong mga tao nga puno og gugma, kalmara na. Hilom kayo. Mao na igsoon. Morang-arang na gani ang atong panalangin. Material man o kaalam, o kahaigsoon talento, lalom ka na nga tubig. Magpabiling kitang hilom o ma-inupsanon. Okay? Sunod. Okay, Pilipino na yun igsoon. Chief Justice Arellano. The first Chief Justice sa Philippines. Paminawan niyo mayo. Ang uhay sa humay nga timgas og lugas muduko gyud na siya. Paminaw ha? Ang uhay sa humay nga timgas og lugas muduko. Kini nga ato mabagong tubo din na makasabot og timgas. Ako na lang simplihon. Ang uhay sa humay nga puno og lugas, himsog ang iyang grain, mo sa mana, muduko. Nga naman, bugat man. Tanawan na ito, di ba, niduko? Nga naman, puno og grain, puno ang palay, puno, himsog ang iyang nga bugas. Pero ikson, tanawan ninyo,
ang way sulod nga uhay. Tahop igsoon. Unsa man? Gatindog. Igsoon, kamo diha nga may kwarta. Kamo diha nga sa inyong tan-aw mga gwapo-gwapo kamo. Hinuong kitang tanan gwapo-gwapo man. Kamo diha nga tingali, may mga talentos pagsulti. May talento sa pag-awit. Kamo diha nga tag-asog kadungganan. Bend low. Rice stalk full of green. Bend slow. Duko yun. Panigson ang way sulod nga uhay. Tindog. Nga naman, wa may sulod ang uhay. So, ayaw kalima. Si Ellen G. White na giyon, ang labing gahi nga sala nga madugmo ang garbo. Daghang problema sa iglesia nga mahusay, unta, kung walay garbo ang gihusay. Malinaw nun ta nga itong iglesia kung walay mga tao nga puno sa garbo. Ako maghangyo kaninyo. Kung unsa man ang inyong kahimtang, always give thanks and praises to the Lord. Maayo kamuali, ibalik ang pagdaig ng tos Ginoo. Maayo kamukanta, ibalik ang pagdaig ng tos Ginoo. Na kay panalangin sa salapi, ayaw pagsultig mga maot o sakit nga sinultian. Nga moingon mo, kining akong iro, ariglahan na ya, kay kada usa ninyo, kining kada usa sa akong iro, na magbalantay ani. Kamu nga nagbantay ning iro, pagbantay mo, kay mas mahal ning akong iro kaysa imo. Ikso, grabe na nga sinultian. Bugat na nga sinultian. Ayaw yung taon. Kung naamoy salapi, ibalik ang pagdaig sa Ginoo. Kung naamoy tagas kakatungdanan sa gobyerno, dagkong kumpanya, ibalik ang pagdaig sa Ginoo. Dili ta saba, dili ta sasaw. Kaya ang suba nga mabaw, may saba. Parang suba nga lalom, hilom. Ang coin, imong itagak, saba. Parang 1,000, imong itagak, hilom. So mga kaigsunan, kung naana mo'y panalangin, talento man, sarapib kapta ng kadungganan, be silent and be humble. Ang Diyos magipalahin ka nato. Gamahan nga Diyos nga nakasumanan. Pagkadako namong kaalam nga nakuha, gikan sa imong ulipon nga si Ellen G. White. Ang pinakagay nga sala nga madugmok mo ang garbo. O Diyos, dugay na kaming nakaglayog ning garbo sa among kinabuhi. Aniya na, amo nang gitugyan na kanimo. Ikaw lamang makadugmok ning garbo sa among kinabuhi. O kung naamay mga panalangin nga among nadawat, talento, salapi, kabtangan, kadungganan, tudluy kami sa paghilom o pagkamapenubsanon. Kaya walay garbusong magkantos kinanan sa mga langit. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.